Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, bago po ako magsimula sa aking devotion, nais ko lang pong batiin muli ang aking parents ng happy 21st anniversary, wedding anniversary po nila ngayon. So, ayan, going back to our devotion, andito pa rin tayo sa ating series na God's Sovereignty. And our topic for today is God's presence in our darkest moment, or God wins in the end. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay Genesis chapter 50 verse 23. So, in New International Version, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, "Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon." So, itong verse na to is may background story to sa Genesis chapter 50. But we won't dwell on that, and we'll focus instead sa ating teaching and application. So, speaking of, let us now proceed to our teaching. Number 1, God's sovereignty and human responsibility are both biblical. So, yung God's sovereignty, ano na yun, given na yun, that it is biblical. Since it is about God, diba? So, everything about God is biblical. So, ngayon naman, dito sa human responsibility, hindi ito yung typical human responsibility na narinig natin, like house chores, like yung pag-aaral. So, hindi ito yung pinaka-tema na. So, human responsibility, like you have to glorify God, diba? Yung sumunod sa 10 Commandments, sumunod sa mga utos ni God, sumunod sa mga salita niya. So, ayun yung human responsibility na tinutukoy dito, which is sinasabing biblical, kagaya ng God's sovereignty. So, yung pagsunod natin kay God and yung pag-worship, pag-glorify sa Kanya, that is biblical. Siyempre, diba? We are doing all those things para sa i-glorify ni God, para sa ikararangan niya, para sa ikapupusupos natin sa Kanya. So, ayun yung mga dapat nating pinaprioritize, diba? Especially in our daily lives. Kung feeling mo bored ka, kung feeling mo wala kang ginagawa, kung feeling mo hindi ka nagiging productive, then focus or prioritize your responsibilities that are biblical, diba? Glorify mo si God, makipag-communicate ka sa Kanya, i-worship mo siya. So, ayun yung mga bagay na dapat pinaprioritize talaga natin. And number 2, God can use the negative and turn it into positive. Gaya nga ng sabi rito sa verse, "Masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon." So, kumbaga, let us take a look at the bigger picture. So, si Jesus Christ, diba, pinahintulutan ni Lord God na maipako siya sa krus para sa ikaliligtas natin lahat. So, hindi yun tinake ni Jesus Christ as something negative towards sa Kanya, na pinako siya, na pinatay siya. Hindi niya tinake yun as negative. But instead, diba, nagsabi pa siya kay Lord God, kay God the Father, na parang Ama, ano yung hindi nila alam ang ginagawa nila. So, kasama nga yan sa 7 last words niya, diba? So, napaka-blessed natin, diba? Na si Jesus Christ have saved us, diba? Na kailangan pa niya mamatay para i-save tayo. Which is, dapat hindi natin minibibig, at hindi natin dapat parang nire-retake ba, ganun, nire-reenact. So, again, God can use the negative and turn it into positive. So, ito nga, yung pinakamalaking or pinaka-best example nito is yung nangyari kay Jesus Christ para lang i-save tayo.
And number three, God accomplishes His purpose even in our darkest moments. So, tayo, kapag nasa downside tayo ng buhay natin, syempre, um, pilit pa rin ni God na ina-accomplish yung purpose niya sa buhay natin. Like, for example, He will still guide you, hindi ka niya pababayaan. He will make you realize or He will reveal to you kung ano ba ang dapat mong gawin, kung ano ba talaga yung makakapag-comfort sa'yo, which is Him, only Him lang. Hindi ka niya iiwan, bibigyan niya sa'yo kung ano yung tamang solusyon sa problema kung nakaharap mo. I-reveal niya sa'yo kung ano ba yung dapat mong malaman amidst the challenges that you are facing. I-reveal niya sa'yo kung gaano kanyang kamahalin ka, gaano siya ka-faithful sa'yo, na even though napakamakasalanan natin, is hindi niya pa rin tayo iiwan. Never niya tayo iniwan, hindi iniiwan as of now, and never did iiwan. Never, never. So, again, God accomplishes His purpose even in our darkest moments. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, depend on God while doing our best. Number 2, see from God's long-term perspective. And number 3, trust that God accomplishes His purpose even in our darkest moments. So, for our discussion part, by now, we should be able to reflect on why should we look at our situations through God's long-term perspective. So, in other words, bakit ba natin hayaan na gamitin ni God yung negative na nangyari sa atin and turn it into positive?